Spokesperson ng House Prosecution Team, former Congressman Robert Ace Barbers joining us on the line. Kong Ace, magandang umaga po. Rica Lazo ito at Peter Musni. Magandang umaga, Rica, and magandang umaga, Peter. Mayong buntag sa ating mga kababayan. Ay, maayong buntag din po sa inyo and welcome back. It's good to hear from you again, Congressman. Opo. So let's talk about ito pong impeachment which is coming back today at 10 a.m. And you were quoted as saying yung tungkol sa sub judice rule. Your stand is, and I think a lot of people would tend to agree, it must bind everyone involved in the proceedings regardless of position, political affiliation, or which side of the case they represent, sabi po ninyo. I mean, it sounds really good, Congressman, pero ma-implement kaya ito? Kaya bang i-implement talaga? Well, yan ang isang pinakamalaking challenge doon sa ating presiding officer sa impeachment court, and I'm sure not a single senator judge will disagree kasi ito ay nakasaad sa kanilang rules nasa rule number 18 ito, at ito naman ay sabi nga natin yung rules of court ay supplementary doon sa rules that the Senate is using in this impeachment trial. So kung tayo ay susunod ito sa mga panuntunan ng pagpapatakbo o pag-i-implement nito mga rules na ito sa ating paglilitis dito sa impeachment, dapat kumbaga strictly implemented to the letter. Ang ibig sabihin natin diyan, Peter and Vika, is that bakit may rules pa tayo kung di natin susundin? Opo. Bakit tayo magkakaroon pa ng rules kung ito ay papabor lang sa isang panig, dalawang panig, o hindi mag-a-apply sa lahat? We have to be fair. Ang mga parties na involved dito sa usapin ng impeachment trial na ito ay of course, yung prosecution, yung defense, yung senator judges din, at saka siyempre yung respondent. That's right. Ito yung mga dapat nag-iingat at sumusunod dito sa mga panuntunan ng ating trial. So that's the reason why sinasabi ko nga na kung meron mga ma-admonish dito sa pag-violate dito sa mga napahayag ng mga parties na concerned, dapat tingnan lahat. Hindi pwedeng isang mata lang nakakakita o kaya yung isa lang ang i-admonish. So kung meron mang i-admonish siya, dapat siguro lahat na nag-violate. Kung meron man, ha? Opo. Yung sub judice, Congressman Ace, to be very specific, does this only pertain to yung tinatawag nilang do not discuss the merits and demerits of the case? Is that all there is to it, sir? That's correct. Kasi hindi mo pwedeng i-discuss yung merito ng isang kaso outside of the court kasi this can influence, di ba, yung ating mga senator judges. In this case, itong sa impeachment, napakahalaga kasi merong public na nanonood dito So if you start discussing merits of the case outside, hindi natin maiiwasan na merong maniniwala, merong hindi maniniwala. In other words, makaka-impluensya. Yun naman ang iniiwasan natin because all discussions, lahat ng pag-uusap o lahat ng usapin tungkol sa paglilitis na ito ay dapat sa loob ng impeachment court lamang pinag-uusapan. Kong Ace, yung pong hindi naman po hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na may ilang mga senator judges, ang pag naririnig nating magtanong argumentative pa to the witness, yung iba ay naririnig natin na parang may bias po talaga yung kanilang mga sinasabi. So may sinasabi naman na parang mahirap sitahin dahil pare-pareho silang mga hurado. So yung iba pong grupo ay nagsampa ng ethics complaint on some senator judges. Natatalakayin din naman po ni Senator Tito Soto on his group. Sa tingin niyo po ba sapat po na sa ethics complaint lamang ang mga senator judges sumagot ng kanilang mga aksyon or dapat pati talaga sila magkaroon ng proper mind frame na pati sila hindi talaga dapat magsalita about this? Well, yung final na kaso sa ethics complaint against a senator judge
dahil sa, kung hindi ako nagkakabali, dahil ito sa isang video Opo. na kung saan ay medyo na-manipulate, no? At hindi nagre-represent ng katotohanan, no? Ang ibig sabihin ay merong manipulation na ginawa para mapaniwala ang mga nanonood na ito yung nangyari. Ngunit taliwas ito doon sa talagang katotohanan o yung totoong nangyari nung araw na yan, no? Kaya siguro kinol yung attention ng mga grupo na yung mga ganitong klaseng mga activities coming from a senator judge ay hindi dapat payagan. Kaya sila ay nagsampa ng kaso sa ethics complaint. And I am sure, no, the members of the Senate will police their own ranks pagdating dito. Kasi alam naman nila kung ano yung mga hindi pwede at mga pwedeng gawin, no, bilang isang hukom o bilang isang senator judge dito sa trial na ito. Kaya dapat malinaw, no, sa kanila na hindi pwede tayong lumampas o mag-violate dito sa mga panuntunang ito dahil ito ay hindi magandang halimbawa, no, na tayo mismo na nagpapatupad ng batas ay siyang nagba-violate ng batas. Should the presiding officer be more stricter sa pag-implement po o kaya pagsita sa mga comments while the hearing is happening, Congressman? Well, ako, I believe so, no? Dapat siguro yung mga talagang parties dito, yung parties concerned, no? These are the private and public prosecutors, these are the lawyers from the defense panel, the senator judges, and even the respondent. Dapat strict sila dyan sa usapin ng subjudice at wala sanang nagva-violate. Yung punto naman na yung bawat panig kasi kaya nga nag-apela ang ating presiding officer na mag-appoint kayo ng spokesperson na siya namang papayagan na makapag-discuss ng mga issues sa labas ng korte. O kaya naman yun naman ang ginagawa ng ating prosecution panel. At ganun din naman ang defense panel. They appointed their own spokespersons para sila ang magiging tagapagsalita, no, sa mga issues na gusto nilang kalakayin outside of the impeachment court. Opo. Kong Ace, nangako po si P.O. Chis Escudero na maglalabas siya ng desisyon ngayon, ano? So that's something to look forward to ngayong pagbabalik ng 10:00 ng umaga. Pero would you agree na hindi lang, this is not just really about kung meron decision man lang, no? It's not just about the prosecution and the defense. It must include also the senators. Would that be fair? Yes, that's the fairest of them all. Ika nga, Peter, no? Dapat kasama yung senator judges kasi parties sila dito eh. They're a party in this trial. So, yun nga sinasabi natin, yung senator judges, yung ating mga abogado sa bawat panig, at saka siyempre yung respondent. Yes, lahat na merong sinasabing limitations na they cannot say things outside of the court that may influence the opinion of others. And that includes posting on social media or splicing. Splicing. Kaya yung splicing lalo. Misinformation kasi yun, di ba? Congressman, maraming salamat po sa inyo. We appreciate your time, sir, and it's good to talk to you again. Thank you very much, Peter and Rika, and more power sa inyo. Salamat po ng Congressman, marami. thank you. Ayan, who you gonna call talaga tayo kay Congressman Ace Barbers. Pagdating nga po sa usapin ng impeachment, abay kukuha po muna tayo ng mga nagaganap sa labas ng ating himpilan dahil marami pa rin talaga ang binabaha, inuulan. Kaya ito po ang ating mga Radyo Patrol reports.